May hamon na Malacanang sa ex-Marines na dating umanong tauhan ni dating Congressman Saldico. Tinawag rin silang obstructionist dahil hindi lang mga personalidad ang apektado sa pagpapakalat nila ng maling impormasyon, kundi ang buong bansa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Makita mo na nila ebidensya. Hamon niya ng Malacanang sa mga dating Marines at naging tauhan umano ng Pugante at dating Congressman Zaldico na kinaladkad ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang pamilya sa maanumayang flood control scam. Sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na tinawag ng bagong mayorya na bogus hearing, naghatid umano ang mga dating Marines ng mali-maletang pera sa Ilocos. Pero ang alegasyon na yan, mariing pinabulaanan ng Malacanang. Dali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Matapos ang pagdinig, panibagong paratang ang ibinato sa punong ehekutibo. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Buwelta ng palasyo. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. Aminado ang Malacanang, posibleng maapektuhan ang mga isinasulong ng administrasyon dahil sa nangyayaring tensyon sa Senado. Una riyan ang tutukan, bayahan kahapon at walang humpay na bangayan. Maaari maapektuhan pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliranin nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. Isa nga umano sa posibleng epekto ng ingay na nangyayari sa politika sa bansa ay ang pagkakabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa UN Security Council. Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakakaapekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.